Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At naghahamunan na po sa social media, mga kaplastik, ang tungkol dito sa alitan ni Makagago WhatsApp Man versus kay Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos, FLM. Kasi si Francis Leo Marcos ay binabatikos ni Makagago itong si Norman Mangusin dahil sa mga ginagawa niya na hindi kaaya-aya sa mga tao at pinamumukha niya sa sarili niya na siya ay isang mayaman na tao. So, huwag na natin patagalin to mga kaplastik at panorin natin kung ano ang pinagmulan ng away nilang dalawa at hinahamon ni Makagago WhatsApp Man itong si FLM. At the same time, ikikwento ni Makagago WhatsApp Man kung anong klaseng tao to si Norman Mangusin, mga kaplastik. So panoorin natin. Hindi masyadong magaganda, mga kahombre ko. Si Norman Mangusin, o mas kilalang FLM, ay isang Filipino trillionaire daw at galing sa pamilyang may royal blood. So katulad nga ho nung sinabi ko, Mangusin o Marcos, walang bearing ho sa akin yun. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood na ho. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood na ho. Ang nanay ko ho ay anak ni Don Jose Antonio. Don Jose Sinungaling. Antonio. Okay? At okay, ni Doña Carmelita Ariño Baking. Bakling. Okay? Okay. Mukhang tanga, no? Ang tatay ng nanay ko ay si Nerch. Don Jose Antonio ng Bulacan. At ang kanyang nanay ay si Doña Carmelita Carreño Baking. Kaya ang pangalan po ni nanay, according sa Certifico de Nacimiento, hindi nga makita yung klaring bakling na sinasabi niya sa Google Di ba? Baga, parang ang taong ito ay napaka-utak na tao. Kasi yung mga that time na panahon ng pandemya ay ginamit niya yung pangalan ng Marcos para masabi niya na isa yung makapangyarihan na tao at multi-billionaire daw o trillionaire na tao, mga kaplastik. So, ang daming na bogus. Even ng mga vlogger na nabogus din niya that time na hinamon niya yung mga tao na mag-donate sa mga sa mga tinamaan ng COVID mga araw na yon. Yung mga nasalanta. Ha? Spanish birth certificate yun. Pwede ko ipakita sa inyo. Okay. Ang pangalan ho niya Spanish ay Remedios Baking Antonio. Bakling. Alright. Lumaganap ang pangalan nito sa pag-trend niya sa social media ng kanyang so-called Mayaman Challenge. Ayan, yung Mayaman Challenge. Maraming mga influencers naman ang kumasa sa hamon niyang ito, including ako. Isa din po ako sa nabudol ng tao na ito. Yo, Marcos! Tanga-tanga ka Alam mo sa sarili mo na kaya ka nabudol, parang isang simpleng bagal lang yan Na parang ikaw ay magpapanggap na mayaman. Let's say sa ibang terminology. Like tulad ng mga ako, magulang. Halimbawa bilang isang tatay, halimbawa lang yung mga anak ko ay bigla kong utusan ng isang bagay and then kapag sumunod siya sa mga inuutos ko ay bibigyan ko siya ng reward. 'Di ba? Ngayon, nung ginawa na niya yung inutos ng kanyang tatay ay biglang umurong itong tatay niya at biglang sinabing wala po siyang binitawang pangako. At ang sinabi lang naman niya ay sumunod ka sa mga utos ko. Pero wala akong ibibigay sa iyong reward. Parang ganito ang ginawa ni Francis Leo Marcos that time na nagpapanggap lang naman talaga na wala naman talagang bitaw yan. Wala talagang pera yan. Kaya tuloy ang daming vlogger na nahikayat sa Mayaman Challenge, which is nag-donate. Ang mga vlogger nagpasikatan, nagbitaw ng pera. At the same time, marami po ang naging tanga that time. Pero hindi naman sa pag-aano, di ba? Parang isipin natin na nakatulong naman din yung mga
vlogger na yan that time. Kasi, di ba, marami rin po ang napeste ng mga panahong yon, di ba? Kaya, mabuti rin naman ng ginawa nila Makagago WhatsApp man. Alam mo ba, ikaw lang ha? Mate, mayaman challenge accepted. Si Idol Marcos ay ng challenge. Gumawa ng isang challenge. Mayaman challenge. At siyempre, kami ay mayayaman. At siyempre, kami na mayaman challenge. Fuck man. Isang buong crazy truck. Maraming bigas. Kung saan napansin at pinuri niya pa ako. Bayan, kaya po ako nag-live ngayon na Diba? Kaya nag-live tong isang kupal na to na si FLM kasi alam niya na yung mga hinamon niyang vlogger papatol sa kanya. Tapos itong taong to walang gagawin. At ngayon, ipapalabas niya sa mga taong bayan na siya ang nagbigay ng mga ganun. Parang ganun yung mangyayari. So wala siyang binitawang pera, kahit piso. Kasi nga ang nangyari, hinamon niya yung mga mayayamang vlogger at mga politiko na gumawa ng mga bagay na ikakabuti ng ibang tao. Which is ginago lang siya ni Norman Mangusin. Diba? Never ko nakita si Norman Mangusin that time na ako ay naniwala din nun. Nabudol din ako nitong hayop na to kasi nga ang dami mga DDS supporters ang nagpo-post sa kanilang social media accounts na nagpapalakas at ang daming-dami account that time. So ito yung sagot ni Norman Mangusin kay Makagago. Because meron lang pong isang umaksip ng challenge ko, no. Etong taon to, bago ko po sana banggitin, alam niyo po, hindi na ako magla-live at ako'y magpapahinga na. Pero bago ko sana to banggitin, pinag-aralan ko muna. Patingin nga ng video. Papakita ko, eto po. One love. Hindi ko kilala Nauto, ng taon to ha, pero pagmasdan nyo. Okay, hindi ko po siya kilala, pero may narami nagsasabi na siya raw ay gago. Sa pangalan pa nga naman, Makagago. Pero alam mo yung pagiging gago mo, kung naririnig mo ako ngayon, Makagago. O para sa akin, tulin-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Iyang kagaguhan mo ang kailangan ng mamamayang Pilipino sa panahon ngayon. Naisaan ka. Ayun. Yun po yung dahilan kung ba't ako nag-live. Kasi po nagre-review po ako ng comments sa aking YouTube channel. Nakita ko po yung Makagago. Sinagot ni Makagago ang hamon ni Sir Francis Leo Marcos. 500 sako ng bigas sa frontliner ng Quezon City. Alam mo Makagago, parehas tayong gago eh. Parehas tayong gago, Makagago. Gago rin talaga ako. Putang ina, tignan mo yung mga nasa gasaan ko. Ang lulupit. Ang lulupit ng mga nasa... Diba? Doon pa lang sa word na yun, ang dami niyang nasagasahang tao. So ibig sabihin, ang dami niyang naputol. Na nauto naman sa mga hamon. Which is, kumagat sa paay ni FLM. So ibig sabihin lang nun, wala talaga siyang ibubuga. Wala siyang ibibigay at wala siyang idodonate ng mga panahon na yon. Baga ginamit niya yung utak niya. At nautakan niya si Makagago. Kaya nga sabi niya dito kung gago si Makagago, ay gago, mas gago pa to si Norman Mangusin. So that means is naisahan ka ng isang taong mas mautak. So bakit nga parang kumbaga sa ambagan ng puluan sa inuman, di ba? May mga mag-aambagan, bibili ng alak, bibilang ng pulutan, bibili ng mga kung ano-ano, di ba? Pero that time, hindi lahat ng mga nag-ambag, nagbayad. Mas nautakan ka kasi inudyukan mo yung kaibigan mo na bumili ng ganito, bumili ng ganyan. Pero wala kang binitawan kahit piso. Pero ikaw ang malakas mamulutan. Parang ganun yung ginawa ni Norman Mangusin that time. Na tinarantado niya ang mga tarantadong vlogger na sobrang mahangin ng utak.
Kaya akala nila epekto yung hamunan sa Mayaman Challenge. Diba? Ito. Panoorin naman natin yung tungkol dun sa sinasabi niya na kamag-anak daw siya ng pamilyang Marcos. Ito yung sagot ni Bongbong Marcos ngayon. Yan. Panoorin natin yung video na ito. May ka lang eh. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala. Baka hindi nyo kamag-anak, baka kapatid ninyo. Sira. Siguro. Hindi, hindi lang ano yun, marami yan. Maraming ganyan. Ano ginagawa. Pero napapanood nyo ba yung video niya? Hindi naman Hindi. talaga kasi Huwag nyo nang panoorin, baka mag-positive ulit. Oo nga naman. Many. Marami nang ganyan. So, babayaan mo sila. Ginagawa. Ang sinasabi lang namin. Pagka Ayan maraming nag-aabang kasi. Kung sino totoo, sino hindi. Alam niyo kaya namin naitanong, Senator, tambak ho kami ng tanong dito. Dito sa stasyon, may kinalaman nga diyan sa Francis Leo Marcos na yan na sinasabing kamag-anak ninyo. Nagpapakilalang kamag-anak ninyo. Hindi ko alam kung Impostor. saan nangyari yan. Hindi unang-una hindi talaga yung Marcos, kaya hindi ko alam kung anong pero nakakatulong daw siya, tumulong siya. Diba? Wag pag humingi ng pera, wag yung bibigyan. Pag magbigay ng bigas, kunin nyo. Dito rin, kinuhanan ng aksyon ng NBI at nasilip ang totoong impormasyon ni Francis Leo Marcos na ang pangalan niya pala ay Norman Mangusin, mga kahombre ko, no? Paiba-iba po ang kanyang mga pangalan. Makikita natin dito. Ang gulo po ng totoong pagkakakilanlan ng scammer na ito. Kakaiba, mga kahombre ko. Diba? That time kasi, siyempre, maraming mga na-depress. Marami rin ang mga nawalan ng pag-asa dahil, biruin mo, pandemic worldwide yan. Buong mundo ang naparalisa at maraming nawalan ng kabuhayan that time. So, ang daming nag-rely on na dumipende rito sa taong ito. Kaya naisip niya na siguro tinake advantage ni tarantadong Norman Mangusin na ito na gawan niya ng palabas ang mga gimmick na ginagawa niya, which is nagpanggap siya na isang kamag-anak ng pamilyang Marcos, pero malinaw sa tubig ng kanal na hindi po siya kamag-anak ng pamilyang Marcos. As he said ni PBBM na wala talaga. Walang connection. 0%. So, ibig sabihin lang nun, nabudol ang buong Pilipinas. At the same time, ang mga DDS supporters niya. Nakaka-plastic. So, hindi kasi, dami kasing mga gumagawa ng mga DDS sa group eh. Mga fan move, fan page, mga ganun. Baga hindi na planado ni Roa Duterte and that time. So, hindi naman niya mapipigilan yon yung mga ganun. Dahil, syempre, may mga sip-sip at may mga gumagawa rin kasi ng propaganda para lang lumaki yung platform nila at gagamitin yung pangalan ng grupo ng ni dating Pangulong Roa Duterte. Kaya nasisira tuloy ang pangalan ng dating Pangulo dahil sa mga ganitong klaseng mga trolls, mga farm trolls ng DDS. Kaya ngayon, ipapakita ni Makagago o ni Christian Albert Gasa kung sino ba ang nagtulak kay Norman Mangusin na kung bakit siya lumabas sa social media at biglang nag-viral. So, panoorin natin yun. Ito yun. Ng isang investment scam syndicate as a fraud. Way back
December, okay, nagpaplano na itong investment scam syndicate na to ng isang kumpanya na pwede lang itayo by 2020. Kasi itong isang investment scam syndicate na to, I know them personally. Ay, marami nang naitayong kumpanya, mga investment scams for the past how many years already para kumubura ng milyon-milyon, okay? So maraming Pilipino yun, billion. Tapos sa exit lang sila tatakbo nila yung pera. So nag-isip sila last December, November, okay? Nakarating sa akin. Nag-isip sila ng isang kumpanya na pwede lang itayo sa 2020. Okay, isang investment scam. The problem is, pagpasok ng 2020, nung i-execute na nila, last February, okay? Last February and March, nung i-execute na nila. The problem is, meron ng pandemic, mahirap na makakuha ng investment sa mga tao kasi walang pera yung mga tao. Okay? Ngayon, this is investment scam syndicate. Tama yun. Nila, okay? To take advantage of this COVID-19 pandemic. Tama yun. Okay? At gumamit ng isang fraud. Napapalabasin nila, i-build nila, ipapackage nila as an icon, as a philanthropist. Okay? Tama yun. Mayamang tao na kasabog sa social media world. Okay? Galing, no? Tulong. Pero gagamitin lang nila ito as a weapon. Okay? Tama. Para na-execute yung scam na gagawin nila. At ang ginamit nilang fund is si Francis Leo Marcos. Bakit biglang sumabog si Francis Leo Marcos out of nowhere? Bakit di ba kayo nagtaka nun? Sobrang bilis. In just a matter of overnight, boom! Meron na agad icon na Francis Leo Marcos. Meaning in-8 personality na Francis Leo Marcos. Daming-dami account nun. Yun. Yung mga videos and live, okay, and all other, ini-edit pa talaga nila mismo. Yung mga live ni Francis Leo Marcos, tapos ini-edit pa nila. Di ba kayo nagtataka? Bakit lahat uploaded to different pages? And pag chinek mo lahat ng pages na iisa lang. DDS pages. Na sobrang tindi ng mileage na umaabot talaga ng how many views? 5 million views, 10 million views, 300,000 reacts, 200,000 reacts. It's a well-executed daming in the troll yan. investment scam syndicate. Okay? And this particular person, si Mr. DDS pages. At hindi yun si Duterte. Okay. Para lahat ng mga propaganda, Facebook Live, and all the video uploads of Francis Leo Marcos ay may upload sa lahat ng Social media. Facebook pages na hawak nito taong to for 230,000 pesos per month. Then boom! This is Francis Leo Marcos. Ang ginagamit nilang props, okay, take note, ang ginagamit nila ngayon na strategy, okay, is binabanatan nila yung puso ng masa. That's the reason why ito na rin tinarget nila yung mga DDS pages. Kasi masang-masa yung mga DDS, tama? Di na natin kailangan ilalagay. Popular eh. Ang mga DDS, madali itong makuha emosyon. Pag may tumutulong ako, basta tumutulong, bla bla bla, wala ba kailangan samba yan, okay? Cool to yan eh, cool to yan. So ngayon, nakuha nila yung mass base na yun as followers ni Francis Leo Marcos. Boom! Parang biglang may isang kulto. Si FLM. Nasa naman talaga si Norman Antonio Marcos. Laki. Baka yung strategy nila. Kaya ginagawa nila is, kinukuha nila yung punta nila yung masa, tutulong yung masa. Sino may gusto ng bigas? Trak ng bigas. Kaya nga. Trak ng bigas na nasa. Sino ba? Nagla-livestream siya, no? Puro kuda eh. Puro kuda si FLM eh. Just strategy. Wala namang ginawa eh. Yung nasa likod, yung trak ng bigas, it's just a mere prop. And based to my very, very credible source. Tama yun. Yung sinabi ni Zian Gaza, pwede naman siya pumunta sa warehouse ng mga sa warehouse ng mga bigasan at magla-livestream siya dun, tapos sasabihin niya magdo-donate siya sa mga frontliner. Diba? Malinaw yun. Kahit naman sinong tao pwedeng gawin yun. Kasi nga marami siyang DDS trolls na magpapaviral ng video na yun. At ngayon, pag bumiral na yun, maraming engagement, madadamay na yung mga tangang Pilipino na naniniwala agad sa mga nakikita nila sa social media that time. Kasi nga, wala na eh. Kapos-palad na tayong that time eh. Walang makain dahil pandemic, limitado ang galaw, di makalabas ng bahay. Diba? Ganun yung nangyari noong panahon yun. Na ginamit niya yung emosyon ng mga inosenteng tao at pinarami niya yung kanyang platform. At pinalaki niya yung kanyang mga fan. Diba? At ngayon, gumawa siya ng Mayaman Challenge, which is syndicate yun. Maraming pumatol sa kanya. Kaya ang nangyari, nung pumatol yung mga vlogger, nauto niya. Pinagtawanan pa niya. Diba? Yan yung nangyari exactly that time, nung panahon ng pandemic. So maraming paliwanag to si Zian Gaza, pero ayoko na rin po i-play ito lahat. Kasi baka maka-copyright infringement tayo.
Kayo na lang po manood ng full video ni Makagago WhatsApp Man. At ito yung pinagmulan kasi ng dahilan kung bakit nag-aalitan yung dalawang malalaki sa social media. Na pinapakita lang naman ni Makagago WhatsApp Man kung anong klaseng tao si Norman Mangusin na nagpapanggap na multi-trillionaire na tao na maraming pinaniwala at marami ring kaso ang sinampa kay Francis Leo Marcos that time na magpahanggang ngayon ay hinaharap pa rin ni Norman Mangusin. So hanggang dito na lang ang aking video. Umahaba na rin. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.